Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Remy Ramos, sabi niya po, "Hello Miss G, mas okay siguro kung hindi nasasali si Paulos as regular host ng Showtime. This kind of program is not bagay sa kanya. He is too formal and will not be at home with this kind of platform. Maybe on special occasions, okay siya as guest. Mas good kay Paulo ang pag-host sa mga award nights, Miss Philippine, Miss Universe, etc. and together with Kim." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Remy Ramos. Yes, tama po kayo dyan. Very formal kasi ang atake nitong si Paulo, kaya hindi po siya makaka-relate dito po sa entertainment or dito po sa It's Showtime. Kasi talagang dapat makulit ka dito, dapat madaldal ka, 'di ba? Dapat palangiti ka at saka maboka mga kakimpaw. Si Paolo Abilino kasi sobrang tahimik, nonchalant, and seryosong tao. And also mawawala po yung tinatawag na privacy nilang dalawa mga kakimpaw kasi syempre maglalabasan po dyan, magbabatuhan po ng mga sekreto, 'di ba? Eh di na bulgar na po yung mga secrets na iniingatan ni Kim and ni Paulo. Kaya mas mainam na siguro na wag na lang siyang mag-host dito sa It's Showtime para nang sa ganun ay mapanatili yung iniingatan nilang privacy at mapanatili po yung iniingatan nilang relationship. 'Di ba? Agree po ako sa inyong komento. So maraming salamat po at God bless. Mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin nating pag-usapan. Eto pong pinost ng isang Kimpo fan na si Ma'am Melody Rubio, yung binigyan po ng regalo ni Chinita Princess mga kakimpaw na kung saan inuutosan po siyang bumili ng mga taga-ibang bansa ng House of Little Bunny na bag ni Chinita Princess. Ngayong araw, bumalik po siya sa shop ni Kim Chu para muli pong bumili. Order daw po ito ng taga-Canada. So, lahat-lahat po ang total ng in-order niya ay nasa 13,370. So, grabe mga kakimpaw, no? Ang lalaki po ng perang binibitawan ng mga taga-abroad para syempre makasuporta lamang dito po sa business ni Chinita Princess. At ang kanang kamay nga ng mga taga-abroad para makabili dito ay walang iba kundi po si Ma'am Melody Rubio. Napakasipag talaga niya mga kakimpaw. Mabuti na lamang at nabigyan siya ni Chinita Princess ng pa-birthday, 'di ba? Halagang 3,300 din po yung tote bag na 'yon, mga kakimpaw. Tapos may kasama pang maliit na wallet. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw itong malaking pasabog na proyekto ni Chinita Princess. Ano kaya yung proyekto na 'yan? Ayon kasi dito sa isang write-ups, patuloy daw po ang pagdating ng blessings para kay Kim Chu ngayong sunod-sunod ang kanyang project at endorsement sa latest IG story ng aktres. Ibinahagi niya ang ilang eksena mula sa isang bagong pictorial shoot kung saan makikita ang maayos na setup ng production mula sa white backdrop hanggang sa ilaw at camera na ginagamit para sa nasabing project. Kapansin-pansin din sa kanyang post ang mga pangalan ng glam team na siyang nag-asikaso sa kanyang look para sa naturang shoot. Kitang-kita na pinaghandaan ng bongga ang project, bagay na lalong nagpapa-excite sa kanyang mga supporters na abangers sa susunod niyang pasabog sa showbiz at endorsement. Kahit linggo ay hindi nagpahinga si Kim dahil tuloy-tuloy pa rin siya sa trabaho. Nakalagay pa mismo sa subtitle ng kanyang story ang katagang Sunday shoot na tila patunay kung gaano niya kaseryoso at kamahal ang kanyang craft. Marami tuloy ang humahanga sa sipag at dedikasyon ng aktres pagdating sa kanyang career. May ilan ding naniniwala na sinasamantala na ni Kim ang bawat libreng araw sa kanyang schedule upang matapos agad ang mga commitments
bago pa man magsimula ang susunod nilang proyekto ni Paolo Avellino. Matatandang patuloy pa rin ang pagsuporta ng Kim Pao fans sa tambalan ng dalawa, kaya naman inaabangan kung ano ang susunod nilang pagsasamahan. May mga nagsasabi rin na posibleng naghahanda si Kim para sa isang malaking proyekto, kaya halos puno na umano ng trabaho ang kanyang calendar. Sa dami ng opportunities na dumarating sa kanya, lalong pinatutunayan ng aktres na isa siya sa pinaka-in-demand na celebrities ng kanyang henerasyon. Samantalang tuwang-tuwa naman ang Kim Paulandia matapos mapansin ang bagong collection ng bags na tila bahagi ng latest shoot ni Kim. Ayon sa ilang fans na aming nakausap, excited na silang makita ng buong design at umaasang magkaroon agad ng pagkakataong makabili ng isa sa mga ito sakaling ilabas na sa publiko. So ano nga kaya yung malaking pasabog na proyekto na yan na Chinita Princess na kung saan ay bago daw ito mga kakimpaw. Nako, nakaka-excite naman ito. Talagang si Chinita Princess yung artista na sa kabila po ng pambabatikos, lagi po siyang inuulan ng mga blessings. Kaya I'm sure si Paula Avellino sobrang proud na proud kay Chinita Princess mga kakimpaw. Sa kabilang banda, meron din pong nagsasabi na kaya daw pupuspusan ang paggawa po ng proyekto ni Chinita Princess and syempre yung mga endorsement shoot. Meron ako mga nababasa na baka naghahanda na daw sa paparating po na malaking event like kasalan nga daw ni Kim and Paolo Avellino. So hindi natin sure mga kakimpo kung next year na ba sila ikakasal or next 2 years pa ba, 'di ba? Kasi kasagsagan talaga ng showbiz career nila ngayon eh. Sobrang sikat sila mga kakimpaw to the point na sila lamang po yung pinag-uusapan sa mundo ng social media, 'di ba? Tapos pinag-aagawan po ng mga advertiser, si Kim, si Paolo Avellino, 'di ba? Talagang in demand ang Chinita Princess natin or ang tambalang Kim Pao. Well, tama lang yan mga ka-Kim Pao, 'di ba? Naulanin sila ng blessings ngayon dahil malaking tulong ito in the future once na mag-settle down na po sila sa isa't isa ni Paolo Avellino. Malaking tulong ito mga kinikita nila, mga pinagpaguran nila para kahit di sila magtrabaho sa showbiz industry at magdirektor na lamang si Paula Avellino, meron at meron pong pumapasok sa kanilang account. Yun ay mula po sa mga investment nila, mga franchise na property, 'di ba? Or mga franchise na may kinalaman po sa mga food industry, 'di ba? Sobrang business-minded talaga ni Chinita Princess mga kakimpaw. Kaya dapat lang niyang sulitin ng sulitin, 'di ba? Etong mga nakukuha niya pong proyekto kasi hindi natin alam kung kailan sila magse-settle down. Kaya hanggat may pagkakataon, sige grind lang, walang palalagpasin ang Kimpaw para sa kanilang future. So paghahanda na nga ba ito? Yan ang malalaman natin. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.